Hello, good morning po. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Maraming po salamat na tayo po. Maraming salamat sa Panginoon sa biyaya. Let us pray. Let us bow our heads and close our eyes. Hallelujah. Father in heaven, piliin po kayo. Dakilain sa Panginoon. Maraming po salamat muli sa inyong biyaya, sa inyong pagpapala, for your grace and mercy, O God. For you never change, O Lord. Although we are unfaithful, you will still be faithful to us because you will never change, O God. Maraming salamat dahil kayo ang aming Diyos. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan, sa aming mga sa isip, sa salita, sa gawa. Forgive us, O Lord, and bless us, O God. Dalangin po namin ang inyong presensya, gamitin niyo na po ang inyong report. Hallelujah, magdala ng inyong mensahe, with boldness and confidence, O God. Kayo po ang maitaas sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming church and community. Bless us, O God, and fill this place with your presence. Prepare our hearts, O God, and rebuke all the doings of evil. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah! Kasi na po ba kayo or kayo ay nilalamig dahil sa aircon? Diba? So praise God na nag-aircon po tayo dahil po wala yan. Ayan. So naalala niyo po ba ang ating topic for the whole month of August? It's about heroes. So what do they have in common? Anong meron? Kay Joshua, kay Hannah, at kay Boaz. Ano yung common nila? They do all have the faithfulness to God. At ayun po ang ating topic ngayon, Eunice, Heroine of Faith. Ayan. Medyo mali siya ang gawa ng aming students. So, ang tip po natin, the going up that has a great impact. So, matatagpuan po natin yan sa 2 Timoteo 1:56, New Living Translation. Ayan. Salamat naman. Natapat na ng aking microphone. Thank you, Kuya Dog. Wait lang po. Kapalitan daw po yung mind. Hey, sound check, praise one. Hello. Okay. Ito na lang. Okay. Hey, sir. Hello. Ayan. Thank you po, Lord. Ayan. 1 Timothy 1:5-6, New Living Translation, sabi po, I remember you, your genuine faith, for you share the faith that first filled your grandmother Lois and your mother Eunice. And I know that same faith continues strong within. 6. This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. Again, verse 5, I remember your genuine faith, for you share the faith that first filled your grandmother Lois and your mother Eunice. And I know that the same
faith continues strong with you. This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when you laid my hands on you. So sa ating pong introduction, as this passes by, our generation is much nearer to the last days. So makikita niyo po yan, kasi sinabi rin po yan ni Apostle Paul sa 2 Timothy. And God in His righteousness and mercy is still working, not wanting anyone to perish. Moreover, we have to stay grounded, rooted, and remain in God's Word, for this is the power that He has given us through Holy Spirit in Christ as we continue our lives. Ayan. Or Ephesians 6:12 says, yes, Ephesians 6:12, pakibaba po. For we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers and authorities of unseen world, and against mighty powers in dark world, and against evil spirit in heavenly places. Apostle Paul was asking Timothy to remain in Ephesus, for some are falling out of their faith, and the issue of false teachings. So narinig niyo na rin po ba yan sa atin sa panahon natin ngayon? Na nagkakagulo sa isang church, there were division, false teachings, diba? Minsan narinig po yan tayo dyan, at minsan meron din sa ating church. He told Timothy to remain to what has been taught to him since childhood. Paul remembered Timothy's mother, Eunice, and her sincere faith. Eunice was only mentioned once, but we can see the great impact or result on Timothy. So yun po, kikilalanin po natin si Eunice. So sino po nakakakilala kay Eunice? Kasi Eunice, the mother of Timothy, was once mentioned lang sa New Testament. Minention din siya sa Acts, pero sabi doon, mother of Timothy. So walang name. So Eunice, sino ba siya? Pakibaba na po. Is a Jewish. So isang Jewish, nakatira sa Lystra. So yung Lystra is a place where Apostle Paul mission. So mababasa niyo po yan sa Timothy or 1 and 2 Timothy sa epistles niya. Married a Greek husband. So Jew and Greek. So connection. Diba? Mother of Timothy. So ano po yung connection? Di ba yung mga last preaching din po natin, andun din po yung mga Gentiles, mga Greek. Dahil Rahab, thereof, at saka ni Simeon. So yung connection talaga ng Panginoon na ma-redeem. Diba yung overarching of God's plan of redemption. Makikita po natin talaga dito from the Old Testament hanggang sa New Testament. That's why God is still, sabi ko nga po sa introduction, working. Hallelujah. So she was known for her what? Faithfulness, devotion, God-fearing, at marami pa pong mga magagandang ugali si Eunice. Eunice means conquering well. Sa Greek, conquering well. Kaya siguro nag-iwin siya. And in Bible, we need God a good and great victory. Hallelujah. Why Eunice is our heroine of faith? Because of her, first, good influence. Ayan. Meron po bang bad influence na parents? Bahala na pang Panginoon sa kanila. But as parents, we have to be a good influence to our children. And it starts or begins at their early age. So yung mga kabataan, yung mga mag-aasawa pa lang, ito, kailangan maging good influence na po tayo sa ating mga anak in their early age. So kung ito naman po ay spiritual parents, so yung in their beginning, a spiritual mother to your tawag yung disciple. So parang gano'n. So how are we going to teach our children? Paano po ba? And what are we going to teach them?
So in Proverbs 2:22-6 says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Di ba nakakapamilyar na verse in Psalms, in the Old Testament? Training is guiding our children in the right path, choosing the right path, directing them with wisdom and knowledge na nanggagaling sa ating Panginoon. Hindi po sa atin ha, sa Panginoon. Mas maganda po yung wisdom ng Panginoon ang itinuturo natin sa Kanya. That's why Eunice was known to be devoted on the Holy Scripture. Ayan, praise God. In 2 Timothy 3:15 says, you have been taught the Holy Scripture from childhood. Ayan, sabi ni Paul kay Timothy, pinapaalala niya yan. Naaalala ko ba ng mga YC? Those who are then Christian children na nag-DBBS? Diba? Kayo po ba ay nagkaroon ng devotion, ng prayer, ng Holy Scripture reading? Paano po tayo pinalaki ng ating mga magulang bilang isang Kristiyano? Paano po? So, this is one thing na magre-remind sa atin on how, as parents, matuturuan ang ating mga anak as a good influence to them. So, Eunice was able to train Timothy of God's Word at his early age. Sa panahon pa naman po natin ngayon, napaka-talino na ng mga bata, di ba? Yun nga lang, napupunta yung talino nila sa mga technologies agad-agad. Pag binigay mo sa kanila, mas marunong pa sila mag-program nun, mag-ipindot din sa magulang nila. Kaya nakukuha na ng mga bata yung attention, yung itinuturo doon sa technology na yun, which is what? Yung cellphone, ano yung mga YouTube, yung mga laro dyan, yun yung nauna eh. Bakit? Nakukulang po ba tayo? Siguro nga, di ba? Kasi we are so busy of what people needed. Hindi naman po masama na magtrabaho tayo. But as a Christian, what is our priorities? Ano po ba ang priority natin para sa ating pamilya? Sabi ng Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all shall be added unto us. Sinunod po yun ni Eunice. Ang background po kasi ni Eunice, she was widowed. Sabi ko, hindi alam kung widowed siya, or single siya, or hiwalay siya. Her husband was mentioned unnamed, but he was a Greek. Hindi po siya Jew. And sa culture ng mga Jews are devoted to their religion. So, kilala nila ang Panginoon. At sinusunod na yun ni Eunice hanggang mag-impluwensyahan na niya si Timothy. So, that's the priority of Eunice. May mga struggles, busy, di ba? May mga troubles. Tingnan natin si Eunice. Wala po siyang katulong, wala po siyang husband. The only person that she has is her mother, Lois. Pero matanda na po siya eh. And raising a child alone is very difficult, di ba? Sa panahon din yan yun. Hindi po natin makakompare kasi panahon ngayon, maghirap na eh. Kailangan na natin mag-hired. Di ba? Both parents are working to sustain the needs of the house of the family. Pero spiritually, kailangan mabalanse rin po natin. As God created the universe in balance, hindi po fair ang Panginoon. Unfair nga po siya eh. Diba? Kasi kung fair siya, baka lahat po tayo na-perish na because of our, disobedience. But it's our priority as Christian, as we are molded
Ruth, paano po natin i-apply ito ngayon sa ating pamilya at sa magiging pamilya po natin? Si Eunice was so dedicated and devoted doon sa kanyang faith because she knows her God. Napaka-importante po na kilala natin ang ating Diyos. Kasi kung sasabihin niyo may faith siya, tapos bubugin niyo ang inyong sarili sa pagtatrabaho, diba? To provide. Paano niyo sabihin is that God is our provider? Minsan, mapapasalamatan niyo siya because you have all that you want. Paano pag wala? Mapapasalamatan niyo pa rin po ba? How can our faith be applied in the times of our bountifulness? Again, the faith that you have or had. Na kahit ganun yung kadagan, she struggles, she's suffering, outcast, kasi Jew siya, tapos nag-marry siya ng Greek. Diba? So napakahirap ng kalagayan niya. Pero he stayed firm in his faith to God. Dahil kilala niya ang kanyang Diyos na pinapanampalataya. Amen. Hallelujah. So yan. Hindi na po natin nababa. So how? Paano balik po? Saan po natin na turuan ang ating mga anak? With that, not so much of that authority, but with gentleness. Sabi nga ni Timothy, with gentleness. Diba? Ganun natin turuan. With enduring, perseverance, may katsyagaan po tayo. Minsan, hindi po ang kakulangan natin. At ako, kung saan, I am very much grateful to God kung paano po namomold talaga yung ating character. Hallelujah. So, balik ko ulit. Ayan. Pabalik ko ulit dun sa... balik ko ulit. Yan. And I quote, nabasa ko lang po ito. And it's true, di ba po? The most valuable thing any mom can give to her children or child is the best she has in her. What is the best that you have within you? As parents, as Christians, as devoted Christian, as faithful Christian, as a child of God. Meron pa bang mas doon sa pananampalataya natin sa Panginoon? Sige po, pababa ulit. Diyan, nakuha ko lang din po. The hand that grabs the cradle is the hand that rules the world. Diba? Tamang parents yan eh. Who rocks the cradle when our children still infant. Meaning, as a mom, we have a strong influence on our children. Parang sponge natin po ba dito ba? Sabi nila, parang sponge ang mga bata. Kung ano yung nakikita nila, di ba? Natututunan nila, yun yung na-adapt nila. Na-absorb. Kaya nga sabi sa ating mga Pilipino, napakagaling natin mag-adapt. Sana in faith din. Di ba? Na-adapt din natin. Lalo na kung ito ay nakikita din natin na pinamumuhay ng ating mga magulang. Sana nakikita po ito sa bawat isa sa atin. Hindi lang bilang isang magulang, kundi isang Kristiyano. Kasi sabi nga, we are the living gospel of God. Diba po? So, ito po, sige, paano na po? And our second, yan. Eunice has a genuine faith. Genuine faith that matters. And this genuine faith will result of what? Good works in us. In Philippians 2:12-13 says, continue work out
our salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, and you will do according to His good purpose, So yan, safe na po tayo, yes. But we have to work it continuously. Hindi po tayo yung save once, save, ano ba yung pastor? Ano ayun? Once save, always save. So hindi po tayo naniniwala doon. So ayun po ha. So sabi ko ay, work continually on our salvation. We work on our salvation continually, cultivating. So ano po meaning ng cultivating? Means developing a good character in us. As Apostle Paul likened it to an athlete. Diba sabi niya, and his sheep should have a discipline, commitment, be strong, enduring, and focus on the goal. So hinahalin tulad ni Paul ang isang Kristiyano sa isang athlete. Di ba pag isang athlete ka and you're so passionate in what you're doing, talaga naman nakatutok doon yung iyong isip, yung iyong your body, your soul, your mind. Kasi gusto mong maging malakas, di ba? Committed, manalo, because you have your goal. Pero may goal din po tayo as Christian. Because there is eternal glory that awaits us. And we don't want to be left behind. Hallelujah. So we continue to work on our salvation. Sabi dyan, ni Paul. And Eunice falls on that categories. Diba? Great example pa rin si Eunice. Kaya nagkaroon siya ng great impact. And that's why he called heroine of faith. Kasi kahit anong struggling happening niya, talagang focus siya sa goal niya. To raise Timothy godly. And look at Timothy now, a leader in Ephesus. Di ba? Kung mababasa niyo po yan, talagang napakagaling ni Timothy as a young leader of the Ephesus church. Ganun siya pinalaki ng kanyang anak eh. Di ba? Hindi pilit. But it comes within him, within her, na talagang ipinamumuhay nila. Ayan. Eunice falls on that categories dahil kung wala siyang tiyaga sa tamang pag-uugali, which is a loving mom, gentle with self-control, may pagtitiis, faithful, at nakapokus na siya dun sa goal niya. Hallelujah. In addition, sige po pakibaba. Yan, sabi dyan, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith. Kasi ang labanan po natin, hindi flesh, kundi spiritualities, principalities, authorities. Wag po natin pahirapan ang ating mga sariling katawan. Ibayan sa Panginoon ang ating battle. Yes, our struggle is real. Naalala ko si Pastor Miguel. May labanan. Minsan sa family. Diba? Hindi pagkakawaan. Minsan nandun yung makatwiran. That breaks family's heart. Iba na po talaga ang panahon na ngayon. Kaya nga sinasabi ni Timothy, in the last, people will be lovers of money, lovers of themselves, disrespect, immoral, lust. Ito po ang magiging last days. And if we are not vigilant as parents,
Gugustuhin po ba natin sa ating pamilya? Where is our priorities, church? What is the most important thing that you want to give to your children? Huwag tayo maging pag-ano na laging nag-anxious about something, about anything. Diba? Sabi, Diyos na patayaan. Hindi nila lang kailangan Diyos nila. But we have a faithful God that even we are not faithful, He will still be faithful to us. Praise God. Kahit anong ginagawa natin, faithful pa rin siya. Kasi yun ang nature niya. Pero ano ang makukuha ng Panginoon sa atin bilang isang mananampalataya? How can we bring back to God what is due to God? So where we struggles din, we suffering. Minsan may hindi pa makakakalawaan. May pride, may pataasan, may chismisan. So church, ganun din, nagkakaroon ng division. Kaya kasi Paul, first sa Christian church, kasi Christian church siya, pero ganun ang kalagayan niya. They are full out of their faith, yung mga false teachings. And it's happening now, church. It is happening now. At anong gagawin po natin? Magpapapray tayo sa intercessors? Intercessors na ba marunong manalangin? Intercessors lang ba ang pwedeng manalangin sa Panginoon? But it is in devotion and faith to God. As why, lang po siya nagawa po na yun para maitatag ang kanyang anak. Maitayo sa pananampalataya. To stand firm in the faith that she has. Sabi dito, yan. We are the ones who cause a division in our church. Minsan naging standing down pa nga tayo sa sarili natin, kapwa natin mananampalataya. Diba? Minsan nakaka-open pa tayo. And sometimes we are so sensitive din naman. Where is our maturity, church? When will we be matured spiritually? Eh kasi bata pa yan. Pagdating ng YC, kasi YC may asawa na. Kaya ka mature pagdating ng Cedars? My gosh! Ang maturity po hindi nakukuha sa edad. If you really have the relationship to God, the results will be good in you. Diba? Kung talagang seryoso po tayo. So we have to be alert. Praying without ceasing and stand firm with the faith, not easily shaken and moved, rooted in God's Word with the help of the Holy Spirit. Kailangan po natin ang salita ng Panginoon. Because we are not accepted to the trials, circumstances, pains, loss, and how we are going to stand from all of those happenings, diba? Dad, with your permission, kami pong mag-asawa, we are struggling to provide for our family. Hindi naman po yan, it happens. Diba? Kasi hindi na tayo exempted as Christian, wala namang better
of roses ang Kristiyano. Diba? Sabi nga, sa pananampalataya natin, nagkakaroon tayo ng endurance. Di ba? Perseverance, and produces to us a good character. So doon ako nananampalataya na kahit na medyo kami mag-asawa, nag-struggle to provide for our family, I am convicted na nung nagtatrabaho ako, hindi pwedeng ganito. Kailangan may spirituality in our house. Hindi ako ganun ka-confident. I'm convicted na, sige dad, you work. Kailangan pag-usapan mo kasi. Sa amin lang to sa amin lang po to. It's our condition, it's my condition. Kasi kailangan, hindi lang lahat kasi, diba? Hindi lang lahat puro needs, physical. We have to have spiritual needs. Kasi kung pareho kami, naranasan ko trabaho kami, talagang wala. Talagang wala kaming prayer, wala kaming Bible reading, walang devotion. Di ba minsan wala pa rin po ako sa church kasi pagod ako. Hanggang Saturday, pumapasok po kasi ako. Tapos on-call pa ako Sunday. So my spirit is grieving. That's why I said to God, Lord, you are our provider. Pinangahawakan niyo yung Matthew 6:33. That if we seek the kingdom of God and His righteousness, all will be added unto us. All. Hindi po some. All. So yun po yung ginawa po namin. At hanggang ngayon, by God's grace, nasa same po. Nawalan po siya ng trabaho, nabakrapan ng trabaho. But God sustained us during pandemic. At hanggang ngayon po, hindi pa po siya na-regular sa trabaho. Minsan, delayed pa yung kanyang sahod for 2 weeks. Pag wala siya, talaga. So, ako naman, syempre, hindi ko na parang cool lang. Kasi syempre, mababurden siya eh. Di ba, as a provider. Pero, yung climate or yung na bahay, hindi ko na siya ang tawag doon? Ini-stress. Ayan. Kasi pag ganun, may stress din ako, tapos mag-aaway kami. May inis ako sa mga anak ko. So, parang gano'n. So, ganun po yung usapan namin. At yun din po yung nangyayari din sa bahay. Napakahirap na nag-a-adjust ka palagi. But God is really molding you. At napakabuti ng Panginoon. Kasi may experience mo talaga yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Diba? And you will live to it. Hallelujah. So yan po ang aking testimony sa inyo. Na minsan, pamasahin na kami. Pero praise God that we have a God at nananampalataya kami sa Panginoon. Hallelujah. Okay ba ba? The proof of our faith is our action. Yan, nakita ko rin po yan. Narinig ko kay Pastor Pia Abraham. So kung nakikita niyo po yan sa YouTube, the Indian pastor. So yan. Yung prueba po ng totoong pananampalataya ay makikita sa ating mga gawa. Hallelujah. So let us back sa ating pangatlo. Keep the fire burning. Ayan. Continue serving the Lord with passion and compassion. So sabi sa 2 Timothy 1:6. Sino na kopya? Ayan. Basahin mo na lang po dito. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying of my hands. Pinaalala po yan ni Apostle Paul.
kay Timothy that you have that gift by the laying of Apostle Paul hands, at I believe nililay hands din niya ng kanyang magulang ni Eunice. Diba? The power of laying our hands to our children, ginagawa po ba natin? So sabi doon, as parents, we could lay hands to our children and proclaim power, authority, for God has given us through Christ Jesus with the help of the Holy Spirit. Diba? Lay hands po natin ang ating mga anak. Even then the blessings, the obedience. In 2 Timothy 1:7, for God has not given us spirit of fear, but power and love and sound of mind. Ganyan ang Panginoon makipag-battle. And 2 Timothy says, for God has not given a spirit of fear, and po yung black, God has not given a spirit of fear, but boldness. Boldness. Yan. And courage to preach and spread the good news. Yun po binigay sa atin ng Panginoon. Courage and boldness to preach the good news. To spread the good news. Ipamahagi. Kaya po tayo eh, minsan sa pamilya lang natin eh. Parang naman. Diba? Sabi ni Timothy, fan the flame that is in you. Pagningasin po natin. Not to be complacent kasi okay na, Kristiyano ka na eh. Pagningasin po natin kung ano po yung binigay sa atin ng Panginoon. The power that has given us authority, dominion over all. Ayan. By Jesus' name. And will be. And yung love sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating ka-church. Kaya nga sabi, love your neighbor. Love your enemies. That is how we fight the battle. Hindi kagaya ng pagkagalan tayo. Minsan, talaga naman. Ayaw magpatay sa kanang katwiran. Diba? Where's the towel? Find the flame. Sabi dito, sound. Kailangan meron po tayong discipline, self-control, and gentleness. Minsan pag ang pinaninigas natin, yung anger natin eh. Di ba? Yung talagang galit na galit ka hanggang sa bahala ka dyan. Minsan, ang lakas-lakas ang boses natin sa mga anak natin. Sa church, minsan ganun eh. But God says, wait, ano? Sabi doon? Sound mind. With gentleness. Correct with love. Diba? Eh, ulit-ulit naman kasi. Ikaw, hindi ka ba paulit-ulit sa Panginoon? And then, God still loves you. Diba? Paulit-ulit kang nag-murmur, paulit-ulit kang nagtatanong, paulit-ulit kang, why God? Diba? Parang, hello? Sino ba yan sinasabihan mo? Diyos yan. Tapos tayo bilang mga magulang, walang katsagaan, walang pasensya. Pero ang Ama natin sa langit bilang magulang, so patient with us.
Di ba po? 2 Timothy 3:16, all scriptures are God's breath, and it's profitable for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly equipped, furnished unto all good works. Because God is equipping us as His children. So, paano to flame? Paano po natin ipapano yung flame? How do we ignite the fire? Paano? Nagbabasa po tayo ng Bible? Nananalangin po ba tayo? May devotion po ba tayo? Are we meditating in God's Word? Are we fellowshipping with our brothers and sisters? How can we find the flame if we are so complacent as Christians? Bahala na sila pastor. Sila naman yan eh. Ikakatuwiran pa. May tinawag teachers, apostles. Kakatuwiran pa yun. We are all called, church, to want to spread the good news and live a life holy, pleasing to God. Kasi may goal tayo eh. May goal tayo na dapat natin abutin, and that goal is the goal. Don't settle for temporary things here on earth. Wag po tayo mag-settle niyan. Kaya masyado tayo napapagod eh. Gusto ko na Panginoon napapagod ka? Kasi ikaw yan eh. Ikaw lang yan. Kasi do not give the battle to the Lord. Ano sabi ng Panginoon? The battle is in the Lord. Kaya sa Eunice, so makikita mo parang he's so quiet and gentle. Sa beach work, parang wala siyang stress. Yun, gusto niyo po ba yun sa panahon natin ngayon? Yes, may stress, but she can handle it. Because of her faith. Yun ang nagagawa sa atin ng ating pananampalataya. Hindi kasi tayo nakakontento eh. Yan pa yung nagiging problema natin. We have to be grateful and thankful always to God. Ignite the fire that is within you by the power of the Holy Spirit. Hindi po kayo yan. Ang banal na Espiritu ang nasa inyo para gawin ang mga magagandang bagay para sa Panginoon. Baka bumabalik po tayo sa old self natin, kaya nahihirapan po tayo. We are in our new creation. Sabi ni Paul sa Romans, sacrifice, live a sacrifice lives, a living sacrifice. Ano bang ibig sabihin nun? Dying to our old self day by day. Yun po yung living sacrifice. Mahirap, di ba po? Mas mahirap kapag eternal, eternal hell. Wala ka na doon magagawa. Diba? But God is preparing for us kingdom. Ano sabi sa John? I will prepare our room for you. At babalik po ang Panginoon sa atin. Ang tanong, are we prepared? For our conclusion, hello! So, conclusion. As the last days is approaching, let us be like Eunice, was a good influence through faith and serving the Lord continually with passion and compassion, so that we too could say what Apostle Paul says, I have
Diba? Yan ang nangyari kay Miss. She kept the faith. That's why he was the heroine of faith. To God be all the glory, maraming salamat. For Christ Jesus, we are more than conquerors. Salamat. Salamat ng marami, Sister Banji. Hallelujah. Palakpakan po muna natin lahat ng mga new ways na mga natin. Salamat din sa mga nyo na walang kapagulong magturo sa inyo para mapalapit yung mga anak natin sa Panginoon. Amen. Saka isa pang palakpak para sa Panginoon. Salamat. Lord, saan tayo dadako na tayo sa announcement? So, Sister Relea, tinatawagan. Thank you po, Brother Edwin. Sige po, tawag po tayo sa ating announcement. Patuloy po namin yung iimbitahan para sa ating evening service every Wednesday at 6 p.m. via Zoom Live at the Christian page. Ganun din po ang ating prayer meeting every Friday at 6 p.m. via Zoom Live at the Christian page. Ngayon po ang ating topic for the month of September, Health and Wellness. Para po sa September 1, ang topic po is Emotional Health by Pastor Dan Cagarata and worship leader po si Pastor Hazel Yee. September 8, Encouragement to Grandparents' Health by Pastor Aileen Barola and Sister Maureen Linghon. And September 15, Spiritual and Physical Health by Pastor Arvin Tuazon and Sister Anna Faye Tuazon. September 22, Mental Health by Pastor Hazel Yee and Brother J.R. Camu. And September 29, Financially Healthy by Brother J.R. and Sister Angela Kalina. Ayan, may mga bago na tayo song leader. Bakit natutuwa? Dadagdagan mo yung worship leader natin. Kaya po. Sige po, salamat po sa nag-assure kanina Marshall. Para po sa next week, September 1, si Sir Heidi Borlagdan, si Sir Hannah, and Brother Dante Borlagdan. September 8, Sister Merly, Sister Chola, and Brother Puroy Alfonso po. September 15, Sister Vicky, Sister Johnny Guzman, Sister Ruth Lim. September 22, Sister Nancy de la Cruz, Sister Riza Peralta, Sister May Lorena. And September 29, Sister Belen Villanueva, Sister Patricia Villanueva, and Brother Ray Malacan. Pakinood na lang po para nalilimutan ng mga mag-a-assure. Ganun din po sa ating offering verses. September 1, Brother J.R. Camu, 1 Chronicles 29:11-14. September 8, Brother Nehemiah Madrigal, Psalms 4:5-7. September 15, Brother Edwin or Sister Banjirola. At September 22, Brother Harold or Sister Esther C.V. September 29, Pastor Arvin or Sister Arvin. Nilagyan po ng or kasi para kapag hindi available yung isa, pwede pong tawag dito? Substitute po. Ngayon po. Sige po. Ayan. Para po sa next week, patuloy natin ipagpanalangin ang mga karamdaman. Every first Sunday of the month po yan. At ganoon din naman po ang ating face-to-face prayer meeting every last Friday of the month, 4 to 5 p.m. dito po yan sa church. Sige po. Ayan. Ang ating voluntary pledge. Sige po. Alam ko may updated na dyan eh. Pero sige. Yan po yung project natin for the year 2024 sa ating music ministry. So, yung mga gusto pong mag-advance para hindi naman siya hindi mabigat pagdating ng December, pwede na po. Approach na lang po si Brother J.R. Ayan po yung mga list ng mga pledges. Hindi ko na po isa-isahin.
Sige po. Kailangan po ako nagkakaroon ng problema sa likod. Ayan po, ang ating overnight prayer meeting ngayong taon na September, ang magiging speaker po ay ang CDAR. So, worship leaders, ang YA and youth. Ang date po niyan is September 27, that is Friday. Ang time po niyan is 9 o'clock p.m. At dito po yan sa church. Sige po. And ang announcement po para po sa YC and YA and youth, may gawain po tayo mamaya. Happy anniversary sa lahat ng YC and para sa Youth Day celebration mamaya. So kita-kits po mga youth. Other announcement po. Kung wala na po, para pastor. Sige po, kung wala na, pray na po tayo. And since ngayon po ay pinaniniwag natin ng SNK ang Youth Day, so let us pray for our youth. Youth, we are inviting you to go in front. And then mamayang nga po na yung surprise namin sa inyo. Sige na, please! Teens, youth, and YA. Teens, youth, and YA. Sige, punta na kayo dito. Sige. Ito na lang kayo. Ang dami niyo pala, no? Ang dami ko pala ilalabas sa evangelism, no? Tapos, Lord, parang yung nag-training dito, parang ilang peraso lang. Sino yung nag-training evangelism? Instrument, please. Oh, one word lang yata. Sino yung president ng YA? Si Angelo. Angelo? Sa amin yun, sinong president yun? Sa teens, sa ng mga teens. Si president sa yun. So lahat ng president ng mga pangulo ito, sige. Lahat ng pangulo. Alright, so church, can we extend our hands to these young people? Dahil the YC before was once a young people. And then tayo yung mag-bless sa kanila na although this is talaga, ayun talaga yung Youth Day, no? The World Youth Day. August 12, so nalilang tayo ng konti. Alright, so we are celebrating Youth Day. Pero sa history po ng church, doon panahon pa namin, ang celebration talaga ng youth anniversary ay August. August talaga originally. So, nakikaya na yung Youth Day in the world. Joke. Pasok pa tayo, diba? Dahil, so, taas namin natin
aking mga kamay. Sapagkat I always have the heart for the young people. Dahil ito ang panahon na sila'y malakas, masigla, at nag-enjoy kami ng aming panahon ng kabataan. Kaya I encourage you young people that habang malakas pa kayo, huwag niyo hintayin maging seeker kayo sa kayo maglilingkod sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na mga seeker ngayon lang naglingkod. Naging seeker na lang sila dahil inabot na sila ng ganyang edad na naglilingkod pa rin sa Panginoon. Amen? So, let us lift our hands to these young people na magkaroon tayo ng panalangin lahat sa kanila kahit ako lang pa mag-pray. Hallelujah! Panginoon Diyos namin Ama sa langit, nakikita mo Lord ang mga kabataan na narito, hindi ko sila isa-isahin Panginoon sapagkat kilala niyo po sila. At Lord, katulad ng mensahe ngayong umaga Panginoon about the mother of Timothy, si Eunice Panginoon, who has a great influence sa kanyang anak, Panginoon, na napakalaking challenge sa amin. Although, single mom siya, Panginoon, subalit na-raise niya ang kanyang anak. Alam ko, Lord, na ang mga kabataan narito, karamihan sa kanila ngayon, ang in this batch, ay bunga biologically ng church, Panginoon. Dahil ko, Panginoon Diyos, sa mga magulang nila na nagtatayo, nagtuturo sa kanila, Panginoon, mapakinggan nila ang tinig mo sa pamamagitan ng kanilang mga magulang, Panginoon, sapagkat ang kanilang mga parents ay Kristiyano. Tinuruan mo. Kaya, ipinapasa nila sa mga kabataan ito ang aral mo, Panginoon, katulad ni Mother Eunice kay Timothy. And Lord, Timothy ay naging katuwang ni Paul, Panginoon Diyos, sa paglilingkod sa iyo. And Lord, as far as I remember, the first youth anniversary namin noong araw is in the book of Timothy when our speaker told us that we should be an example to this world in thought, in speech, in every aspect of our life, Lord. And we thank you, God, because I am part of that first youth anniversary na hanggang ngayon, narito kami, Panginoon. Naglilingkod sa iyo. I pray right now, Lord, that you touch everyone today, these young people na narito, Panginoon. Gamitin mo ang buhay nila. Tawagin mo sila, Panginoon. At Lord, ano man mga struggle nila, Panginoon Diyos, ang naniniwala ko, Diyos, na narito ka kahit sa panahon nila. Although the times are, sabi nila, different, mahirap, pero walang mahirap sa iyo, Panginoon. Ikaw ang mag-mold sa bawat isang kabataan narito. I-bless mo ang kanilang mga pangulo, ang kanilang mga pastor, O Diyos, maging mga magulang nila. Patuloy mong bigyan, Lord, ng kalakasan. Ibahin kalakasan spiritually, Panginoon. Maging physical, Panginoon. Upang maturuan pa nila, maalagaan nila ang mga kabataan. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Right now, Lord, let you touch and lay your hands upon them, Lord. That they might be like Timothy, Panginoon, maging halimbawa ng kanilang pananampalataya. Saan man sila naroon, nag-aaral, nagtatrabaho, mag-aasawa in the future, I pray, Lord, that their faith in you will be fair. And Lord God, mag-light sila kung saan man sila naroon at marami silang madalang kaluluwa sa iyong paanan. Purihin ka, Lord. Thank you, Lord, for this day that we are celebrating the Youth Day. Hindi lang sa aming church, Panginoon, maging sa mga churches around here, Marikina, and all over the world. Lord, I pray, God, that you use these young people. Redeem the young people, Lord, na hindi sila maagaw ng kaaway. Panginoon, sinasaway namin ang mga gawa ng kaaway sa buhay nila. Panginoon, ang mga hindi nila namamalayan, na inaagaw sila ng kaaway, Panginoon, dalahin ko, Lord, maging discerning sila, maging matalino sila, Panginoon, na Lord God, kung sila may ma-fall away, ibalik mo sila, Panginoon, kung saan sila nararapat, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, salamat sa iyo, and lagayin niyo pong enjoyable, spirit-filled, Panginoon, ang araw na to para sa kanilang celebration. Purihin ka. This is my prayer for these young people. Please, YA, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Sige, you can go back to your seat.
maaga pa naman po. 11:10 pa lang. So, may I call it ang YC naman sapagkat we also celebrating our anniversary later. So, you, YC, so please go in front. Tinatawagan ko po kayo lahat. Ang aming mga kabalika. Right. Si Brother Benji. Bern, Pastor Hazen. Si Jello. Si Angeli. Brother Dante. Monique. Wala sa amin ito. Ngayon mo naman mag-pray. Asan na si Pastora Becca? Nawala na si Pastora Becca. Ay, nasundi. Sige, basta dati na lang na si Amen. Okay, tayo po tayo. Samahan po ninyo ako. Ipag-pray po natin yung mga masisipag nating YC sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Lord, salamat Panginoon Diyos sa mga couple na ito, Panginoon, na inilalagak namin sila sa inyo, Panginoon. Patuloy, Lord, manatili na sila ay iisa. Iisa, Panginoon Diyos, two but one in ministry, Panginoon. Na Lord, patuloy kayo nga po, Panginoon Diyos, ang mag-keep ng kanilang bonding in ministry and in their family, Panginoon Diyos. Salamat, Lord, sa kanila na patuloy mo na pag-iisahin at pagsasamahin na maging magkatuwang sa paglilingkod. Dalayan namin ang pagpapala mo ay ibuhos mo, Panginoon Diyos, sa kanilang mga godly desire, Panginoon Diyos. Sa kanila, Panginoon Diyos, mga mabubuting hangarin. Kaya mo, Panginoon Diyos, guard your hearts and mind, Panginoon. Kaya mo, Panginoon Diyos, patuloy ang iyong kapayapaan, Panginoon Diyos, ay siya, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila. Maraming salamat, Lord, sa biyaya mo. At dalayan namin patuloy na manatili sila, Panginoon Diyos, na maging matagumpay sa kanilang mga plano. Maging matagumpay, Panginoon Diyos, sa kanilang mga activity, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat. Hayaan, Lord, ang biyaya mo, ang patuloy na kanilang, Panginoon Diyos, sandigan. Ang biyaya mo, Panginoon Diyos, ang patuloy nila, Panginoon Diyos, na maranasan sa kanilang patuloy na journey. Maraming pong salamat. At si Pastor Jerry, Panginoon, sa kanyang panguna, patuloy, Lord God, ang paglingap mo, Panginoon, na ipagkaloob. Maraming salamat, Lord, sa blessing, sa kanilang mga mabubuting plano, kanilang mga magagandang hangarin na gagawin pa. Sa inyo namin, Lord, binabalikan lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you po. So, mamayang hapon, so, after ng potluck ng youth, YC, wala pong uwi. Dapat naman na-announce sa inyo na magbabaon kayo, di ba? So, yung walang baon, i-adapt natin lahat. So, yeah. So, mamayang hapon, ang party ng, ang pinamagana namin, Gen X, YZ. Ang mga Gen X, yun eh. Ang Gen Y, sila JR. Tapos, ang Gen Z, yun yung mga teens and iba pang yun. So, it's a party of Gen X, Y, Z later. So, tayo patuloy lahat para sa ating closing prayer. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Muli kami yung pinagpala ng iyong salita, Panginoon.
Gayun din po, pinapanalangin din po namin ang service ni Pastor Anipa doon sa Samar, sa SNB Samar, dalayan namin o Diyos ang patuloy mong pagpunod sa kanila at paggabay sa lahat ng kanilang gawa ng Panginoon. Gayun din po, Panginoon, bigyan niyo kami ng patuloy na kalakasan at sa aming pananampalataya, Panginoon, in some other way, maging heroes din kami, Panginoon, sa iba pang hindi nakakilala sa inyo, Panginoon, gaya ng Timothy, Panginoon. Lord, dalangin ko na gamitin niyo kami, Panginoon, at kung sa ibang kaparaan ng Panginoon, Lord, handa po kami na magpagamit sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na kayo'y patuloy na gumabay sa amin, magbigay ng pagpapala, magbibigay ng katalindungan sa mga bagay, Panginoon, na dapat namin desisyonan. Dalangin po, Diyos, na pagpapala mong kamay ang lagi sa aming magpunta, Panginoon. Sa aming mga eskwelahan, sa trabaho, sa bahay, sa aming mga kapitbahay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kami bigyan ng pagpapala para sa kanila, Panginoon. Maraming pong salamat. Ang lahat pong ito ay binibigay namin lahat sa inyo, Panginoon, sapat kami na nanampalataya, Panginoon, na kayo ay aming Diyos na dapat paglingkuran at sambahin. Ito po ang aming samot-dalangin at dalangin po, Panginoon, na ang pagpapala ng Panginoong Diyos, ang pag-ibig ni Yesu Kristo, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay laging sumaamin ngayon at magpakailanman. Amen.